Oy, tila napakatindi ho talaga no, ng galit o personal na galit dito pong si PCO, Undersecretary Claire Castro sa mga Duterte. Alam niyo ho, dahil sa meron hong naging pahayag ang Department of Education, ito pong si Secretary Sani Angara, na sila po ay nakabawi na po. Recovered na po ang 65 million pesos na mula po sa 54 na school. Ito'y kaugnay ng sinasabing di umano'y anomalya sa senior high school voucher program. Na kung saan yung mga claims na yan, nabawi na ho, at least sa 54 school. At yung kung saan ay itong programang ito ay wala na. Terminated na po. Kung kaya naibalik na rin po sa gobyerno o sa DepEd ang 65 million pesos. Pero alam niyo ho ba na wala naman hong binabanggit, no? Ito pong si Secretary Angara na ang may kasalanan o sabihin natin na talagang nasa likod ng di umano'y anomalya ay ang DepEd mismo o yung kanyang sinundan na si BP Sara. Pero agad ang sagot nito pong si PCO, Undersecretary Claire Castro, ay ibinibintang niya na kaagad sa mga Duterte. Nangyari ho ito noong 2021 hanggang 2022 sa ilalim po ng Duterte administration at noong 2022 hanggang 2023 ay nangyari naman sa pamumuno na nooy kalihim ng DepEd na si BP Sara. So, bagamat wala namang binabanggit ho sa investigasyon ng DepEd, partikular na Secretary Sani Angara, na may kinalaman at may pananagutan ng mga Duterte. Pero yung version po ni Yusek Claire Castro ay maliwanag na ibinibintang ho. Talagang idinidiin na po nito yung mga Duterte. Bagamat wala nga ho, hindi naman lumabas sa investigasyon eh. At kung talagang sila po ay sangkot, dapat kasuhan. At kung kakasuhan, alam naman ho, di ba, abogado ho itong si Atty. Claire na kung kakasuhan ka, ikaw ay akusado, hanggat hindi ka mapapatunayan na guilty sa korte, inosente ka. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan at ito pinakabagong pahayag ni Yusek Claire Castro dito po sa isyong ito at agad na idiniin, agad na idiniin sa mga Duterte itong sinasabing anomalya sa voucher program o itong yung ghost students sa DepEd na kung saan ang partikular na talagang tinumbok ko rito yung mga pribadong ospital na nag-claim ng pera, wala naman palang estudyante. Ito, pakinggan doon natin yung agad na pagbibintang ni Yusek Claire Castro laban po sa dating Pangulong Duterte at kay BP Sara Duterte. Na-imbestigahan po ng mabuti yung ghost students, yung voucher program anomalies, at ito po ay magre-resulta ng 65 million marirecover po natin. Tandaan po natin, itong mga ghost students na to ay nagsimula noong 2021 to 2022 at 2022 to 2023. Ito po ay panahon ni dating Pangulong Duterte at panahon nung naging DepEd Secretary si VP Sara. So, with this result, we can now say that DepEd will not be put to dumpster. Hindi po mapupunta sa basurahan ngayon ang DOH dahil may ginagawa. Kamalipad, Kung nagkataon po kaya na DepEd. hindi pa siya ang naging pinuno nito, baka hindi pa po ito naimbestigahan. At hindi natin marirecover ang 65 million pesos na pondo mula sa mga ghost students. Okay, so yun po ang agad na talagang matindihon at reckless na akusasyon ni Yusek Claire Castro dito po kay dating Pangulong Duterte na kung saan 2021 to 2022 school year nangyari ang sinasabing di umani anomalya at school year 2022-23 ng si BP Sara naman ang naging kalihim ng DepEd. Pero maliwanag po dito sa binabanggit po ng DepEd ngayon, ni Secretary Angara,
na base po sa kanilang pag-iimbestiga ay 54 na pribadong eskwelahan ho ito, mga kababayan, ang nag-claim para po dito sa voucher program na ito. Tapos wala naman pala mga estudyante. So ang sabi niya ay mula ho rito sa 54 na schools na kung saan terminated na po, no, mula po sa nasabing programa, ay 38 rito ang fully refunded na sa gobyerno. Ibig sabihin ay isinoli na po sa gobyerno at may 2 na lang na nagbigay ho ng partial refunds. Kung kaya't umabot na po sa 65 million pesos. At ito ho, no, ang na-refund. At 14 schools, wala pa rin hindi pa inesosole at hindi pa malalaman kung magkano ho ba talaga ang mababawi pa rito. So dito ho, suma total, mga kababayan, ay nagbigay lang ho, no, ng final demand letters ang DepEd para tiyakin na isosole na mga eskwelahang ito yung kanilang mga kinuha na pondo. Dito po, at siyempre, questionable claims ho ito Parang walang pinang-iba ito, di ba, sa, halimbawa, magkiklaim ka na ospital, di ba, sa PhilHealth. Di ba, may mga ganyang sinasabing anomalya na kung saan ay, di ba, sa nakaraan na, na may COVID ho tayo at pag nag-inubo ka lang, o ng kaso, idideklara ka ng COVID para makaklaim ng mas malaki-laking pondo. Parang ganito rin ho, mga kababayan. Ito hong senior high school voucher program ng gobyerno, nagbibigay ng ito yung subsidy program para po sa mga kwalipikadong senior high school students mula po grades 11 hanggang 12. At ang voucher na ito ay mula 8,750 to 22,500 pesos per year. At ito po ay direktang ibinabayad sa mga private school na gusto ng mga estudyante. So dito ho, mga kababayan, lumilitaw yung anomalya ay nasa pribadong school. Sila kasi nagkiklaim So pero sabihin natin kung may alaman o ano, 'di ba? Halimbawa kung may mga sinasabing basihan, ito pong si Yusek Claire Castro na dapat managot yung dating Pangulo, ilabas niya ho. Pero masyado hong reckless yung kanyang mga bintang na, nako, may nangyari sa loob sa panahon ng kanyang administrasyon, 2021, siya na ho. Parang siya na ho nagnakaw. At nung DepEd Secretary, ito pong si BP Sara, noong 2022 school year, no, 2023, parang kung iyo pong titignan, yung himig na mga pahayag at pagbibintang ni Yusek Castro ay parang nagbulsa nito si BP Sara. Samantalang nabawi ho ito Nabawi ho ito at lumilitaw na yung nagkiklaim, di ba, yung mga private school na nagkiklaim ho sa gobyerno tapos wala naman palang estudyante. So yun ho, kung kasalanan po ito ng DepEd, siguro dapat bukod do sa sinasabi ni Yusek Castro na danoy si BP Sara ang parang sa kanya ibinibintang, dapat may iba pang mga opisyal ng DepEd ang binabanggit ho rito. Pero base po sa investigasyon ng kasalukuyang DepEd na pinamumunuan ng Secretary Sani Angara, nakausap po rito at yung mga private school. At iba, sinuli na, kaya nakabawi ho ng 65 million pesos na pondo ang DepEd. Pero parang ang gustong ibintang, ganun na ho, siguro napakinggan nyo naman, ang sabi ho ni Yusek Castro, kung nandyan pa rin daw ho, si BP Sara sa DepEd, baka hindi na raw ito nabawi, yung 65 million. Grabe ho talaga, no? Parang talagang sagad sa buto. Yung galit ho ni Yusek Castro dito po sa mga Duterte, ewan ko lang ho. Pero kapag ikaw ho ay opisyal ng gobyerno, mga kababayan, dapat lahat pantay-pantay ang iyong pagtingin. At kung talagang meron po mga akusasyon at pagkakamali, yung nakarang administrasyon, o itong si BP Sara, meron hong tamang lugar. Di pakasuhan mo at para talagang kung may katunayan at mapapatunayan guilty, yun na. Kulong, o di ba?
Pero kung mga ganyan na mga reckless na mga pahayag, ewan ko lang ho ha, mahirap naman na mamumutawi yan sa bibig mismo ng opisyal ng gobyerno na pinapasweldo po ng taong bayan. So yun lang ho. At siguro, talagang patuloy na lumilinaw na yung undersecretary ng dyan po sa Malacanang, PCO, ewan ko lang ho kung may personal na galit ho talaga, no? Dito po sa mga Duterte. Pero dapat to kapag nagtatrabaho tayo, lalo na sa gobyerno, sana wala pong personalan. Trabaho lang. Kung may ebidensya, pakasuhan. Di po ba? Okay. Maraming salamat po, mga kababayan. Muli, ito po si Kaeli. Uy, sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, ito i-like at i-subscribe yung ating YouTube channel. At para updated ho kayo lagi sa ating mga pinag-uusapan, lalo na po na may kinalaman sa larangan po ng politika, sa ating gobyerno, gayon din po sa kalagayan ni dating Pangulong Duterte na nakusaan ay nandiyan po sa, sa The Hague, Netherlands, at gayon din po kay BP Sara at iba pang mga opisyal ng gobyerno dito po sa ating bansa. Maraming salamat po. Ito po muli si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.